Pero din po ng House Justice Committee si Representative Joel Chua. Kong, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kong. Hi, good morning. Magandang umaga, Robert and Doris. Opo. Ito na po ang tanong. Ano na po ang majority na sentimiento ng mga kongresista po natin pagdating dito sa paghingi ng emergency power po ng ating Pangulo? Ako tingin ko wala namang magiging issue dyan dahil unang-una nakita naman natin yung in fact, ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko na tama ba na nagdeklara na ng giyera yung UAE? Ay, wala pa po kaming update. Hindi ako sure pero kung May balita ng totoo man ganyan. yung mga ganyang balita, Oo. talaga namang unang-una ang dami nating mga kababayan na nandiyan dyan sa UAE. Siyempre yung kanilang mga kaligtasan ang napakahalaga. In fact, ang UAE ang isa sa mga pinakamaraming kung saan marami tayong kababayan na nagtatrabaho doon. Opo. At saka yung, ang nakita ko, Kong, ang mga tinitira, yung mga tinatarget, yung mga oil depot. Doon tayo nagkakaroon ng problema kasi buong mundo apektado sa ganyan. Kung totoo man yung sinasabi yung nagdeklara na ng giyera ang UAE. Parang March 1 yun nung Naku, Diyos po, tingnan Diyos ko natin. po, ano na ang mga kahihinatnan natin, Kong, at paano makakatulong ang Emergency powers na emergency ito sa Pangulo. powers. Opo. Ang totoo po niyan ay hindi pa kami pinapatawag tungkol diyan. Hindi pa kami nagkakaroon ng meeting unless siguro yung ating House Leader baka sila lamang po ang napatawag. Pero insofar as yung mga miyembro po ng Kamara, hindi pa po kami pinapatawag at yung extent hindi pa rin po namin alam kung ano po yung hihingin ng ating Pangulo. Opo. But definitely kung ito'y patungkol po dito lalong-lalo na sa seguridad ng ating mga kababayan sa ibang bansa, talaga namang ito kailangan na maibigay natin sa Pangulo. Opo. Doon po kung sakali man partner na aprobahan ng Kongreso, ilalagay niyo po doon explicitly na temporary lang itong emergency powers na to. Tama po kayo, temporary lamang ito. Siyempre, ayaw naman din natin na ito'y magamit sa ibang paraan, lalong-lalo na ang emergency power na ibibigay dapat specific at saka kung yung timeline kung ano po. Ayun, Opo. dapat may ganun. Pero may enough time pa po tayo before the break ninyo para maipasa ito if in case hilingin na po sa inyo formally ng palasyo. Of course, kahit naman pong break po, pwede naman po kaming Special pwede naman session. po Pangulo magpatawag ng special session, lalong-lalo na kung kinakailangan talaga. Gagawin po namin lahat ito para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero kayo po, Kung, doon sa proposal ng iba na yun nga, pag nagkaroon ng special power at i-reduce natin yung excise tax sa petroleum products, okay po sa inyo yun? Opo, dahil unang-una sa ngayon, kitang-kita naman natin yung pagtaas ng mga petrolyo, no, talaga namang apektado lahat. In fact, may proposal na inano na yata yung 4-day work week. Oo. Opo. Yung iba Pangulo. nag-start na po ngayong week. Opo, kaya siyempre sa lahat ng klase ng pagtitipid, gagawin po natin dahil alam po ninyo, pag ang gasolina, yan pong mga petrolyo ang tumaas, lahat apektado eh. Correct. Pero, oo. Magdodomino po lahat yan eh. Pati sa mga basic na kinakain natin, lahat yan tatamaan eh. Ay, lahat. Opo, kawing-kawing na yan. Pero, at the same time na tayo po ay makakatipid kung sakali nga natanggalin yung excise tax, ano po ang suma total na lugi naman para sa ating ekonomiya ang mangyayari kapag naipatupad po ito? Once po ay pinropose po sa amin, sigurado pag-uusapan po namin yan at tatanungin po natin yung talagang tama nito at epekto nito. Siyempre mga nakakaalam po niyan yung mga tao po sa finance department. So lahat yan dapat ililatag din nila sa amin para ma-assess natin lahat kung ano yung kung gaano ka laki
yun po pwede. Kasi hindi naman tayo po pwede magbawas ng sobrang laki dahil naman yung ating koleksyon. Oo. Kung panghuli na lang po, sa ibang topic, ang Navy po, may mga nahuli daw po na 3 Pilipino na aresto. Ay, oo Gumagamit ng special gaming app para makapang-espiya daw sa Pilipinas na pabor sa China. Ano po ang komento nyo po dito at may balak po ba kayo na paimbestigahan ito sa inyo pong sa Kongreso? Well, tiwala naman ako na ito iniimbestigahan na ng DND at tiwala naman tayo sa kanilang kakayahan dahil ako naniniwala baka hindi lang ito yung 3. Baka marami pa po ito, hindi lang natin alam. Ito nagkataon 3 lang yung nahuli. Ito po kasi napaka-isang seryosong usapin dahil ang pambansang seguridad natin ang nakataya po dito. So siguro napapanahon na talaga na i-revisit natin ang ating anti-espionage law dahil 1941 pa po ito yung anti-espionage law at saka yung Article 117 ng Revised Penal Code pagdating po sa espionage 1932. So kung you imagine, ang dami na po nangyari with the advent of modern technology, ang dami na nangyari. Dito nga sa anti-espionage law, ang penalty lamang nito, 10,000. Hala? Ay, dapat na talagang i-revisit. 10,000 pesos. Dito po sa mga proposal po na bagong anti-espionage, nag-range from 5 million to 20 million. So, ito dapat baguhin na. Pati po yun doon po sa penalty ng Article 117 Revised Penal Code, 6 months. Prison correctional. So, that is 6 months and 1 day up to 6 years. So, dapat taasan na po natin dahil unang-una ngayon, nakakatakot dahil ito pong nahuli. Ay, ang nakakalungkot, kapwa pa natin Pilipino. Kapwa Pilipino. Na talaga namang hindi ko rin alam kung paano, bakit nangyari yung ganitong Paano nila nasisikmura? Okay, Kong, hanggang dyan muna tayo. Kapag kami maliwanag na resulta ng investigasyon, babalikan ka namin para magpapabanta. Babalikan ka namin. Hihingi po kami ng paliwanag ulit. Kaya, Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay Mabuhay po kayo. po si Congressman Joel Chua ng Manila.